Ayoko mabuhay sa mundo na puro robot lang, na alam natin na meron ngang taong robot. Tapos yung mga tao gagawin mo pang robot. Come on! We we do not need to suffer this kind of hell. If hell is real, this is hell. What you're doing is hell, 'di ba? And sa mga grupo, normal 'yan, eh, yung kaya nagkakaroon ng mga tao na nambu-bully, gano'n. It's because, come on, power dynamics 'yun. Ginaganon sila sa kanila. It's either sa bahay nila or they have their own group aside from your own circle. Ginaganon sila, tinitrim sila ng mga quirks nila and everything, 'di ba? On how they dress, on how they move. Tapos ang gagawin nila 'pag andun na sila sa group ninyo, 'yan, ia-apply nila sa'yo para hindi mo mapansin yung quirks nila, 'di ba? Papansinin nila on how you dress up, kung paano ka kumain, like yung, oh my God, yung simpleng pagtunog lang naman ng utensils. Like, wala naman tayo sa fine dining restaurant, bakit mo kailangan pansinin yung pagtunog ng utensils? Hello, 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 video log. Um, Topic natin today is, it's about shadow work, gano'n. Siguro 'pag nakaisip ako ng ibang mga video about shadow work, gano'n, na nangyayari sa'kin, ayun, ishi-share ko na lang. So, ngayon ko lang kasi napansin na, oo nga 'no, parang so far yung mga shine-share ko is more on shadow work, gano'n. 'Pag kasi sa spirituality, merong tinatawag na shadow work, wherein yung mga past mo na nangyari sa'yo, yung mga hindi mo gusto, na gusto mo ng ibaon sa limot, gano'n. Mga masamang nakaraan, gano'n. Old patterns, gano'n. More on old patterns siya na 'wag naman sana na masyadong grabe 'no, pero what I mean is yung mga sabihin natin mga cringe moments or mga parang moments na parang medyo pinagsisisihan mo, gano'n. May possible kasi na maulit siya while you are, on your journey into, spirituality. I don't know why, pero ang naiisip ko lang na reason is because, I mean, yan nga naman, paano ka nga naman magbabago? Paano ka change into a new path or new you, new version of you, 'di ba? Kung hindi mo ide-delete yung mga old patterns mo. Or sabihin na natin na you have old patterns and then tatanungin ka lang ni universe na, "Okay, so ano ang solution mo sa ganitong problema? Same pa rin ba o magpapalit ka ng approach sa ganitong problem?" Mga gano'n. Sige, tingnan natin kung applicable ito. Parang kasi dito ang concept niya ng we ask ChatGPT. ChatGPT na lang 'di ba kasi mabilis kasing i-type, eh. Pero gano'n din naman 'yun, naiintindihan din. Hanap na lang ako dito ng madaling, sample. Okay, so eto. These are parts of your personality, emotions, or behaviors that you may suppress, deny, or ignore because they are uncomfortable, undesirable, or conflict with your ideal self-image. O 'di ba? So kung gagawa ka ng bagong self-image, dapat meron kang mga papalitan, gano'n. And minsan kasi hindi natin inaasahan, like ako hindi ko naman inaasahan yung mga mangyayari, parang routine lang ako, eh, sa kakain lang ko lalabas ako, gusto ko lang may magandang scene ta's biglang, "Ay, bakit parang nauulit ito, parang alam ko na 'tong senaryo na 'to." Which is yun na nga yung nangyari. Kasi, ito story time. Ay wait lang, bago pala tayo mag-story time, siyempre isisingit ko muna yung angel numbers. Hindi kasi naman talaga nung kino-conceptualize ko 'to, talaga naman nagpakita ang angel numbers. So, una sa'kin nagpakita is si asan na yun? Please lang gusto kong pakita po ng proof. Ayan, so meron tayong 222. Nasaan na yung isa? Ayan. Meron din tayong 333.
Meron tayong 444. Actually ngayon actually kanina meron pa din, eh. May 123. May 123. Kasi medyo natagalan ako sa pag-a-upload. Parang ang tagal-tagal ko kasi 'to pinag-iisipan na, okay, feeling ko okay na ba yung kwento ko? Hindi, baka may kulang pa. Baka kailangan ko pa ng kaunting research pa. But anyway, hindi na ako masyadong nagpaka-obsess kasi I have stories naman, eh, hindi ko naman kailangan gawin 'tong perfect because I'm just sharing, you know. I'm not, um, I'm not speaking in a point of, parang professional, gano'n. I mean, kung ano man yung marinig niyo sa'kin parang take it with a grain of salt. Like, if you want to believe, then okay, then if not, then okay, gano'n. If you think that, "Oh my God, this topic requires further, help professionally," if you know, you know, gano'n. Like, you have to seek help, gano'n. Like this is YouTube. This is, we are speaking our opinion lang naman. So, 'di ba, it's up to you. Use your discretion. Kasi yung topic ko dito is about, alam mo yung mga stims? Yung, like halimbawa ito, yung ginagawa ko, like masyado akong expressive. Kasi normal naman na expressive ay yung mga kilos ko. Like lalo na pag, alam mo yun, yung kompleto yung tulog ko, di ba? Tapos nagkape ka pa. O, di ba? Parang good morning, ganun. What a bright day. What a good day, di ba? Sobrang, ano lang, talagang kung kung gusto mong tumalon 'di ba tatalon ka, gusto mo lumipad-lipad ka. Yung mga feeling na sobrang masaya ka lang or parang game ka, parang yung buong katawan mo is in the groove, mga gano'n. And 'pag naman ako yung tipong kulang tulog tapos talagang gutom pa ako, hindi mo ako makikitang ganito, parang bugnot lang talaga ako, 'wag mo akong kausapin. What happened kasi, so Monday 'no, nito lang Monday, I'm not sure kung kailan mo 'to mapapanood, pero basta nung last Monday sa lumabas ako, punta ako si paboritong, um, coffee shop sa SB. Marami silang branch, pero yung talagang pinupuntahan ko is dun sa yung medyo upscale na, part. I don't want to mention the place kasi baka 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 may makahalata, gano'n. Meron ako dun isang pinupuntahan na cafe kasi maganda yung location niya and dun ako nagma-manifestation kasi ang ganda nung view. Tapos walang tao nun, nung time na yun, Monday. I think that is Monday morning. So punta ako dun, then kumain na muna ako and then order ako ng kape dun. So tinanong ako parang, ah Parang, "Okey, ano order mo?" Then ang tagal kong sumagot kasi ayokong uminom ng kape because matutulog pa ako. So 'pag uminom ako ng kape, made-delay pa lalo yung tulog ko. So umorder ako ng ng matcha, matcha na lang. Tapos, nagchikahan pa kami nung, medyo machika din yung yung barista dun, si ate girl. Sabi niya, oo nga 'no, kasi baka hindi ka nag-coffee kasi baka hindi ka makatulog." Sabi ko, "Oo." O di yun, di okey matcha na ang order ko. So siyempre prepare pa nila yon. Tapos may isang guy na nakaupo dun sa malapit sa may window. Nagpo-phone lang naman siya, like nanonood lang siya ng, I'm not sure kung ano yun, kung video ba yun, ay movie gano'n, anime, I don't know. Okey lang naman siya. And then ako naghahanap lang ako ng puwesto. Then suddenly biglang para siyang mahirap kasi magsalita ng ng mga words baka may ma-offend, pero bigla siya nagkaroon ng strange movements na parang like halimbawa, yung ire-reenact ko pero parang please do not judge, gano'n. Parang biglang bigla siyang gumanon. So parang ako, hala kanina parang normal lang siya, tapos tuloy-tuloy lang siya, parang hindi siya, parang may something na itchy sa kanya, gano'n, something na hindi siya mapakali. And then napansin ko kanina naman normal 'to and biglang baka napatingin lang siya sa'kin tapos biglang nagkagano'n na siya. Hala, may na-trigger ba ako na something? Meron nga akong gano'n na parang natakot ako. Siyempre kasi parang kung anong mangyari do'n sa tao baka maging kasalanan ko pa. Baka ako yung sisihin. And na napansin ko,
So, nakuha ko naman yung drink ko, gano'n. Ang ginawa ko lang, umupo lang ako sa may bandang dulo, malayo sa kanya. Kasi hindi ko naman sure kung nati-trigger siya because of me. I am not sure. Pero yun lang yung pumasok sa isip ko. Hindi kami magkakilala at all. Hindi ko rin siya kakilala. Basta random stranger lang. Dahil bigla siyang nagkaroon ng strange movements. Ako kasi parang masorry kasi ako na tao. Yung tipong parang feeling ko parang it's my fault. Ganun. Kahit na parang wala naman direct na reason. So yun lang. Kung nakuha ko na si coffee, nakuha ko na yung matcha and then umupo lang ako sa dulo. Tapos napansin ko parang tuloy-tuloy pa siya nagkakaganon. So, ang ginawa ko, parang hindi ako naging komportable. Like, magbabasa sana ako ng book. So, naisip ko parang hindi ako komportable na ganun. Parang feeling ko baka fault ko. Ano ginawa ko, umalis na lang ako. Tapos ginawa ko, pumunta lang ako na punta ako ng church, gano'n. Kasi part yun ng plan ko na bibisita ako ng church, gano'n. Then kung may mass and then attend lang ako. Kung wala, edi pray lang, gano'n. Manifestation, gano'n, pasalamat. Okay. Tapos bigla ko na-realize, oh my God, oo nga, no. Hindi kaya parang shadow work ko to. Kasi, before kasi nangyari to sa akin. And way back childhood, parang nauulit-ulit yung mga ganitong scenario. What I mean by that is, ito, another story time. Dugtungan ko yung sa SB. May isang branch din kasi si SB na malapit doon, na yun din yung isa kong gustong puntahan. Malapit siya sa isang hotel, ganon. Parang isa siya sa mga unang branches ni SB kasi kita naman doon sa structure niya na yung building pa lang is luma na, and then the interiors, they look like the original or the lumang SB. Pupunta ako doon, gustong-gusto ko yung puntahan kapag yung may Saturday ng gabi. Kaso may nangyari na incidents na hindi naman masyadong malala. Parang siguro on my mind na rin lang, na conscious lang ako, na parang similar, ganun. Meron kasing group doon ng trans women na madalas talaga sila nakatambay doon. And then merong isa do'n na nagkakagano'n din siya, na meron siyang strange movements, strange uncontrollable na movements. Tapos feeling ko tuloy parang kanina okey lang naman 'to, tapos bigla akong dumating do'n. Ako wala naman akong pakialam, hindi ko naman sila pinapakialaman, pero parang nagkakatuloy-tuloy siya na gano'n, na hindi ko tuloy alam anong gagawin ko, i-approach ko ba na dahil ba sa'kin na may nati-trigger ba ako sa'yo, gano'n? Hindi ko naman din kasi kakilala. So, parang anong gagawin ko, alis na lang ba ako? Wala lang, parang nag-worry lang ako na may gano'n. Hindi ko man na-explain kung anong phenomenon, kung anong nangyayari dun sa mga tao. So, ang ginawa ko, hindi na ako masyado dun pumupunta. Siguro bumibisita lang ako dun 'pag yung off hours, gano'n. Mga konti lang tao, gano'n, or may mga days na konti lang yung mga tao. Gano'n lang, yung tipong wala sila. And ang napansin ko, nangyayari na yun sa'kin ever since, parang childhood pa lang. Kasi meron akong mga moments na ako kasi ma-movement talaga yung galaw ko. Like, eto, kamay na lang, gano'n. 'Pag may hawak akong microphone, eh. So, nakaano lang sa pen. Pero may hawak akong microphone. So, kung dalawang kamay yung libre sa akin, talagang gano'n-gano'n ako mag-explain, gano'n. And my face is really animated talaga when I tell stories, gano'n. Ito talaga yung default ko. I'm not trying to make a character, gano'n. And my eyes really blink fast. Medyo nag-squint-squint yung face ko. Gano'n na talaga siya noon pa. And hindi naman ako nag-seek ng professional help before kasi for me parang wala naman akong nararamdaman na masakit or anything, this is just me, gano'n. Para ito na talaga ako noon. Pero ang alam ko noon kasi napapansin na talaga siya ng mga tao na dumating na rin sa point na parang alam mo 'yun, sobrang bumababa yung self-esteem ko because of this. Na parang dun din ako naging introvert, naging mas tahimik ako. Na when I was a kid kasi, nung bata talaga ako, talagang
gusto kong lively, gano'n. Gusto kong maingay. Gusto ko na ano, parang I just want to express myself, gano'n. Kaso darating sa point na yung mga tao parang iti-trim ka nila ng iti-trim just because may nati-trigger sa kanila, just because ayaw kanila, just because they think that your actions is not acceptable in society. For whatever reason, for personal reason, for random alam mo 'yun, 'pag sila okey lang, pero 'pag ikaw hindi ka puwede, trim natin 'yan. Parang nakakahiya ka, yang ano ba 'yan, ano yang suot mo? Hindi 'yan maganda, nakakahiya ka. Ano yang kinikilos mo? Bakit ka ba ganyan ng ganyan? Ano yang ba't ganyan ng ganyan yung mata mo? Bakit ganyan ng ganyan yung bibig mo? Bakit ganyan ng ganyan yung daliri mo? Nakakahiya ka, nakakahiya ka, nakakahiya ka. Hindi 'yan maganda. Anong sasabihin ng ibang tao? Pangit 'yan. Na-gets mo? Ang daming gano'n na mga tao sa society. Whether kakilala natin sila or hindi. Like they are trying to put you in a box. They are trying to put you in a certain mold, certain wala akong mahanap na vase or ano. Ito na lang siguro. Something like a mold, lalagyan na parang dapat andito ka lang. Dapat katanggap-tanggap ka. Lahat ng actions mo is dapat katanggap-tanggap. Or else, parang ayaw ko na kitang maging friend. Or else, ayaw na kitang kasama. Parang, come on, may nangyayari ba? Bakit ka ba natitrigger? Bakit ka ba nasasaktan? Yun yung madalas na gusto kong itanong. Every time na pinapansin nila ako. And madalas kasi, syempre, gagawin nilang pang-bully yun. Like, hindi naman nila tatanungin kung bakit ka kakaiba or bakit may certain movements ka na different. Ganon. Like, eto lang ha, napapansin ko lang sa social media na nga lang, 'di ba? Usually, yung mga taong mas expressive, yung mga minsan na nga borderline OA na nga yung mga actions nila, eh. Pero yun yung kinatutuwaan ng mga tao, yung 'pag mas animated yung galaw mo, 'pag mas exage yung, "Oh my God!" 'Pag masyado exage yung yung expressions mo, 'di ba? Parang people consider it as parang mas funny ka, mas ano ka. Pero what if gano'n ka talaga in real life? That you have quirks, you have stims, you have, some strange movements na parang, "Eto talaga ako. I'm not trying to be another person or I'm not trying to be different because I want to impress someone, something sa inyo. Parang eto lang talaga ako. Parang why can't you accept me for who I am?" Gano'n. And sa akin matagal na ito na nangyayari, gano'n. And I'm trying to, alam mo 'yun, to fit in sa kung ano yung mas magiging acceptable. But ngayon mas nare-realize ko na, teka, parang may mali. Teka, parang may bakit ko ba laging kino-confine yung sarili ko sa standards ng ibang tao? Like for example, ito, another story time ulit tayo. Sa mga office, gano'n. Madalas napapansin ko 'yan na ang tao is hindi tayo puwede na i-confine sa isang lugar na hindi tayo nakakapag-express kung sino tayo. Usually office spaces, gano'n. Or halimbawa, yeah, siguro sa school, pero sa bagay kasi sa school, parang kailangan mo kasi makinig. Pero minsan kasi 'di ba monotonous na yung 'pag nagtuturo, gano'n. So, kailangan mo ng somehow, kailangan mo ng kaunting rest, kailangan may nagpatawa, gano'n. Para icebreaker ba yung term dun, gano'n. And ang mas napapansin ko 'to 'pag sa office spaces kasi bawal kang mag-phone, bawal kang makinig ng music, bawal kang makipagdaldalan kasi tatanungin ka lagi, "Anong ginagawa mo? Tinatrabaho ka ba? Bakit wala kang ginagawa?" Yun yung laging ano. Pero
Kasi nagwo-work ka naman, eh, masaya naman talaga magtrabaho. It's just that, come on, robot na tayo dito. Wala bang iba? Wala bang napapansin ko 'yan sa mga tao na ikaw pupunahin ka nila for your quirks, for your stems, for just because you're different, pero sila din naman gano'n. For example, meron ako no'n na office mate na normal lang trabaho lang kami, trabaho lang, normal lang. Maya-maya bigla siyang sabi, "Kasi ganito yung, kasi ganito yung gagawin natin, may ganyan, kasi ganito yung problema na ganyan." Bigla siyang nagsalita out of the yung pala may kino-compose na siya something on her head na baka may problema siya gano'n, and then nire-resolve niya on her mind. Tapos bigla siya nagkatingin na kami gano'n, sabi niya, "Ay wala lang 'yun." Gano'n, ginanon lang niya ako. Ta's ako naman, okey gano'n, hindi ko naman siya tinawanan, it's just that, okey, gawa na lang ako, okey lang. I mean, bakit ko kailangan pagtawanan yung gano'n niya na quirk? Malay ko ba kung anong problema niya sa buhay, 'di ba? Bakit ko kailangan mangialam? Siguro puwede ko siyang tanungin kung okey ka lang ba? Pero parang ang ano naman, parang sinasabi ko na din na hindi ko siya tanggap kung sino siya. Paano kung gano'n lang talaga siya mag-cope up sa emotions niya, mag-cope up sa situation na baka may problem lang talaga siya and gusto niyang i-resolve 'yun on her own while we are working, 'di ba? Multitasking, 'di ba? Anong malay ko? Ba't ko kailangan mag-judge? Isa pang story, usually kasi marami kasi sa office na gano'n. Kasi talagang 'pag yung tao kinonfine mo sa lugar na wala kang ibang libangan, talagang lalabas at lalabas yung mga quirks ng mga tao. Isa pa, meron akong office mate nun na bigla na lang siya magra-rhyme ng something na or biglang maggi-gibberish talk siya. Gano'n na 'pag tumingin ka sa kanya biglang sabi, "Ha? Ano? Wala, 'wag mo akong pansinin." Gaganon lang siya or biglang minsan ano, eh, minsan malakas na, eh, na parang ang nangyayari is parang normal na komedyante na lang talaga siya, gano'n. Pero kasi alam mo 'yun, normal na steams na 'yun, eh, normal na quirks na 'yun, 'yun 'yun kung sino siya, eh, na ginagawa na lang na katatawanan just for the sake na may nakakatawa, gano'n. Pero kung hihimayin mo yung nangyayari sa kanya is may something sa kanya, eh, may steam sa kanya na ayoko naman mag-judge kasi hindi naman ako parang professional na I'm not a psychologist, I'm not a professional to evaluate na kung ano yung nangyayari sa kanya. Pero 'di ba, ang point ko dito is siguro kung yung mga working spaces natin, kung yung mga routines natin sa buhay, kung mas matatanggap lang natin na we are humans, we are not robots. Hindi tayo gagalaw ng binary na one and zero. Hindi tayo puwedeng mabuhay ng black and white lang. Marami talagang spectrums. Marami talagang sa buhay, marami talagang alam mo 'yun, hindi kailangan natin ng kulay sa buhay. Hindi tayo puwedeng black and white lang. Hindi puwedeng ito lang yung tama, ito lang yung rules. Hindi, eh. Maraming we can create our own rules as long as hindi naman tayo nakakasakit. We can create our own worlds, our own realities na hindi naman tayo nakakasakit ng iba. Because I do understand na there's supposed may boundary dapat ng respect, 'di ba? Meron talaga na respect sa kahit anong sitwasyon. For example, yung ano ba yun yung popular na we are in a fine dining restaurant, eh, tayo ay nasa fine dining restaurant, 'di ba? For sure alam mo na yon, 'di ba? Parang kung hihimayin mo yon, si ate girl na nire-reprimand is yun talaga siya, eh, parang ano ba yun, paano ko ba hindi, 'wag na lang. 'Wag ko na i-ano yung term.
Diretsahan na lang. Parang sorry. Parang kung asal ano yun, asal kanal, sorry for the term, pero kung asal ka na asal kanal ka talaga, naturally yun ka talaga, 'di ba? Yun yung natural na ikaw, eh, parang bakit ka ba mo kailangan mag-fit in sa hindi sa isang standard na hindi naman ikaw, 'di ba? Pero, we do understand na we are in a certain place na kailangan natin na merong respect dito sa lugar na 'to, merong, um, should I say custom or parang nandun tayo sa isang area na hindi ito yung comfort zone mo, therefore dapat mag-adapt ka. It doesn't mean na we have to scrutinize you for who you are, but we just need to follow certain, order, yon. Order, hindi order ng food, order ng respect, gano'n, for other people na nandun din. 'Di ba? So, nagkakaroon tayo ng parang bias na tama naman na ni-reprimand si girl kasi we do accept you for who you are, is just that we are in a place na kailangan na meron tayong boundaries. We need some respect in this situation. 'Di ba? Kasi hindi sanay yung ibang tao sa gano'n. But we do accept you for who you are. We know that you don't have to become like us, gano'n. If we are because we are trained like this. 'Di ba kung alta yung mga tao na pinuntahan mo, pero inimbita ka naman dun, eh, 'di ba? So, hindi ka nandun para scrutinize ng mga tao. You just there to eat, gano'n, and then be who you are. But, have some boundaries na may certain rules dito. So, adapt tayo ng konti, gano'n. Parang gano'n yung pino-point out ko na kailangan ba natin na mag-sorry for who we are? No, hindi natin kailangan mag-sorry kung meron tayong quirks. Hindi natin kailangan mag-sorry kung gano'n tayo. Pero 'pag nakakasakit na tayo, 'pag, masyado na tayong annoying, annoying in a terms na parang parang sinasadya mo na kasi gusto mong magpapansin. Sinasadya mo na maging quirky because kailangan mo ng atensyon. Do'n tayo gagawa ng boundary na, "Sorry, wait lang na alam ko yung ginagawa mo parang hindi na siya healthy kasi you are trying to be you are becoming nagiging annoying ka na kasi gusto mo ng atensyon." Gano'n. Na I do understand na gusto mong maging bida at some point pero come on, nandito lang tayo to chill, to be to be casual, gano'n. So, hindi mo kailangan ng ganyan. But if you have certain problems, you have certain issues na gusto mong i-share, maybe why not? We can become open to each other. If you want to talk, ng closed doors, then we can talk about it. Maybe I can help. I do not know, 'di ba? Pero kasi kung nati-trigger natin yung ibang tao na hindi naman natin kakilala, I mean, like sa akin, I think yun yung shadow work ko dahil masyado akong, alam mo yun, yung pala-sorry ako, gano'n. Kaya ang nangyayari is minsan, hindi naman minsan, actually medyo madalas, gano'n, na parang when I was young, gano'n, parang nabubuli na lang ako ng wala akong kalaban-laban, gano'n. Na-encounter ko yun na parang dapat sumagot ka, dapat umalma ka. Kasi parang hindi mo naman kasalanan na may na-trigger at kung ano mang problema nila sa buhay, 'di ba? Hindi mo naman kasalanan lahat, gano'n. So, parang sa'kin 'no, kung shadow work ito, parang gano'n yung gusto kong sagot, gano'n yung gusto kong approach. Though at that time na naulit yun dun sa SB, dun sa hindi ko naman kasi kakilala si kuya. So, bakit ako magso-sorry sa kanya or bakit ako gagawa ng move para i-assume na kasalanan ko kung bakit siya biglang nagkaroon ng strange movements. I mean, I am not a professional to do that. I mean, if that is kung ang source nun is some nervousness, if ang source nun is some
trauma, parang, I don't know, they have to heal it on their own. I mean, I am not paid to do that. And kung sa akin, ito, I'm working on my own, 'di ba? And if I want to seek some professional help, maybe. Pero sa akin kasi parang wala namang masakit sa akin. Meron ba akong nakakasakit ba ako ng ibang tao? Hindi gano'n. Parang so far 'pag nire-reminisce ko yung mga situation parang, hindi naman, eh. Diyos mio, talagang maarte lang talaga yung ibang tao. Alam mo isa kong naiisip diyan is power dynamics. Power dynamics, why? Because hindi talaga matanggap ng mga tao na everyone is weird. Like we all have our own stems. We all, may kumbaga sa Tagalog meron tayong kanya-kanyang saltik. Gano'n. May kanya-kanya talaga tayong gano'n. What do you call that? Gano'n. Na naaano yung ibang tao because yung mga tao kasi hindi nila ma-accept na may spectrum, na may iba-ibang klase talaga ng tao. Siguro sila, pinalaki sila sa environments na sobrang disciplined, sobrang kailangan you need to kailangan may certain posture ka lang para mukha kang kagalang-galang. Kailangan you need to talk in a certain manner. Kailangan ang tingin mo, kailangan chin up ka lang lagi. Ano ba 'yun? Stomach in, chest out. Kasi mukha kang kagalang-galang. Pero 'di ba mukha naman tayong robot lagi kung gano'n lagi lahat ng tao. Come on! Ayoko mabuhay sa mundo na puro robot lang, na alam natin na meron ngang taong robot. Tapos yung mga tao gagawin mo pang robot. Come on! We we do not need to suffer this kind of hell. If hell is real, this is hell. What you're doing is hell, 'di ba? And sa mga grupo, normal 'yan, eh, yung kaya nagkakaroon ng mga tao na nambu-bully, gano'n. It's because, come on, power dynamics 'yun. Ginaganon sila sa kanila. It's either sa bahay nila or they have their own group aside from your own circle. Ginaganon sila, tinitrim sila ng mga quirks nila and everything. 'Di ba? On how they dress, on how they move. Tapos ang gagawin nila, 'pag andun na sila sa group ninyo, yan, ia-apply nila sa'yo para hindi mo mapansin yung quirks nila, 'di ba? Papansinin nila on how you dress up, kung paano ka kumain, like yung, oh my God, yung simpleng pagtunog lang naman ng utensils. Like, wala naman tayo sa fine dining restaurant, bakit mo kailangan pansinin yung pagtunog ng utensils? Like there are people na they're using their hands to eat. Parang masyado ba akong makalat kumain? Parang hindi naman. Parang kailangan mo bang pansinin yung mga gano'ng small details? Like, do you really have to make pansin kung if my eyes are moving 5 times faster than your own eyes? What the heck? Or kailangan mo bang pansinin just because I'm moving my hands like this habang nagsasalita, 'di ba? Kailangan mo bang pansinin na habang nagsasalita ako, what if 'di ba yung kumakain tapos nagsasalita? Like normal yun, eh, na casual tayong kumakain, gano'n, tapos nagkukuwentuhan. Kailangan mo bang pansinin kung may tumalsik, gano'n. Eh, natural nagsasalita ako habang kumakain, not unless, 'di ba, 'wag na tayo mag-usap, 'di ba? Kain-kain na lang and then, gano'n-gano'n na lang, 'di ba? Bakit mo kailangang pansinin, 'di ba? The small details sa pang-araw-araw nating buhay is may mga tao talaga na masyadong mapansinin. And alam mo yung naisip ko dito kasi sila wala silang walang kulay yung buhay nila, eh. Wala silang wala silang kasaya-saya sa buhay, Diyos me. Yun talaga yung napapansin ko sa mga gano'ng klase ng tao.
kapag nire-review ko yung mga gano'ng situation sa buhay ko na everytime na lang na may napapansin sila sa'kin. The strangers, kapag may napapansin sila, "Bakit ka ganyan ng ganyan? Bakit ako kasi sobrang I mean, medyo low self-esteem kasi ako. So, talagang lagi akong ma-sorry. Like, "Okey, sorry." Like, "Okey." Gano'n ako. So, feeling ko tuloy parang hindi ko naman pala kasalanan 'yun. Sadyang maarte ka lang, gano'n. Gusto ko silang sabihan na, "Alam mo ikaw, masyado ka lang mapansinin. Alam mo hindi ano ka lang, masyado ka lang stiff, masyado kang robot. Yun ka, robot kang tao. Hindi ako dapat mag-sorry sa'yo kasi robot ka, eh, 'di ba? Ako tao ako. Tao ako kasi masayahin ako, may movements talaga ako. Parang hindi ko kailangang sumunod sa kung ano ang uso, unlike you na very basic, 'di ba? And come on, think of it, in your own, na kung may tao na nambubully sa'yo, usually sobrang basic kasi nila. Yan yung mga tao na nahihiyang ipakita yung luma nilang mga pictures kasi lumang style na yun, eh. Basic sila, kailangan hindi nila kayang gumalaw ng wala sa comfort zone nila. Kapag ibinalik mo sa kanila, 'pag inunahan mo sila na pansinin yung mga quirks nila, yung mga steams nila, yung mga saltik nila, tingnan mo, subukan mo, magagalit 'yan. Ayaw din nila na kini-criticize sila. Or at some point, yeah, 'pag ginaganon mo sila ng ginaganon, sige pansinin mo, unahan mo sila. Kasi imposible na ang isang tao wala yang flaws, wala yang mali. Meron at meron 'yan. Pero ang gagawin kasi, in order to make you authoritative, in order for you to be on top of this power dynamic para mas mukha kang strong, uunahan mo na pansinin yung mali ng ibang tao. Ah, proven, tested. Ako pa, sa dami ko na pinagdaanan sa buhay. My God, totoo yan. Ang daming tao talaga na in order for them to look authoritative, papansinin nila muna yung mali sa'yo. I mean, I know you use your discretion here, but I'm just telling truths. And it's up to you if you want to believe or not. Pero kung nandun ka sa point na feeling mo you are low in self-esteem because nabubuli ka because of your differences, kung bakit dahil kakaiba ka, pansinin mo na yung mga taong sobrang basic, walang kulay, hindi yan masaya talaga sa buhay. Wala silang kulay. Hindi nila kaya na mag-express sa kanila. Yun yung natitrigger sa kanila. Unlike you na you can express, you can say something things. You can create, you can have some ideas. 'Di ba? Quick ideas. Parang, my God, kasalanan mo ba na sobrang catchy nung tugtog? Na meron ako nung time na parang gusto ko lang ulit-ulit yung tara tara ta 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 tara tara ta, gano'n. And kung alam mo 'yun, oh my God, hello. Kung naaano mo yung tone na 'yun. And then meron isang sa'kin nakapansin na gano'n, nag ina pinunan niya ako in a negative way, pero meron ding isa na nakapuna sa'kin noon na inuulit ko yung tara tara ta 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 tara tara ta. Sobrang hook ako dun sa kanta na yun, sobrang catchy. Sabi niya sa'kin, Ano ba yung ginagawa mo gano'n?" Kasi parang wala lang na-e-LSS na din ako, hindi ko naiintindihan kung ano yung sinasabi mo, pero na-e-LSS din ako. And then inexplain ko sa kanya, "Eto yung kanta." And then at that time may ano pa yun, wala pang smartphones at that time, eh, MP4s pa lang. Eh, Korean kasi yung tugtog, so parang feeling ko baka ma-judge ako. Pero pinakita ko sa kanya, eh, natuwa naman siya, gano'n. Akala ko i-judge niya ako, pero hindi naman pala. So alam mo yun, digging this, shadow work of mine, parang naiisip ko dito na madalas kasi nung kailangan pipiliin, nasa tao din lang yun, eh. Meron talagang mga tao na tanggap kung sino tayo and meron din mga tao na hindi talaga tayo tanggap just because
may isang trigger sila na nakita sa atin and then lahat na ng ginawa natin is mali para sa kanila. So, alam mo 'yun, let it go. Hayaan mo lang sila. Kung ayaw ka ng ibang tao, 'di wag, 'di ba? Pero kung gusto ka ng ibang tao for who you are, then do'n ka mag-stick sa kanila and then accept them for who they are, 'di ba? Kasi ang ending naman nito, yung mga tao na masyadong mapuna sa ibang tao, eh, hindi yan nagkakaroon ng mga healthy relationships. Para lang silang yung mga, alam mo yung sa Mean Girls, mga feeling nila sila ay Regina George, ganon. My God, pretend lang yan. Pretend lang yan. Kapag nasama sila sa ibang tao na Regina George din ang atake sa buhay, tamo, mag-tone down yan, mag-tame yan. Kasi yung dalawang masyadong malakas na forces, hindi yan pwede magsabay. Nakita ko na yan, naobserbahan ko na yan. Hindi. Kailangan talaga yung isa mas ano ba yun? Bangka ba yung term doon? Mas authoritative, mas bida yung isa, tapos yung isa susunod lang. Usually yung nagwo-work sa ganyan dynamics is isang Regina George at saka isang Karen, 'di ba? Sa Mean Girls, ganun. Yung pero pag Gretchen ka doon sa the power dynamics is nagagalit si Regina George. Kasi hindi puwedeng mas may mataas sa kanya, dapat um, may isang, mas mataas, may isang taga-support. And ako nagta-thrive ako sa ganyan kasi, hindi ako Regina George, more on Karen ako, gano'n. Pero 'di ba? So, lumalapit sa akin yung tao, gano'n. Yun nga lang kapag, ah, medyo lumalayo ako sa topic, sorry. Pero yun nga lang, ang nangyayari is na madalas ako yung nag madalas na-a-abuse yung boundaries ko kasi akala nila normal ka lang na mag-take ng information ng gusto nila. Akala nila iikot ka lang sa mundo nila. But the truth is, come on, we are on the in one playing field, gano'n. Hahanapin mo lang talaga kung sino yung what is that term? Makakapalagayan mo ng loob, yung yung magegets niyo yung isa't isa. Siguro yun yung mas madaling term, magegets niyo yung isa't isa. Yung huli mo yung kiliti ng isa't isa. Huli mo yung quirks ng isa't isa na, 'di ba, like whatever they do parang, I like him or her for who they are, 'di ba? And you on the other hand, dahil accepting ka, 'di ba? Gagawin din nila 'yun sa iyo, gano'n. As long as, boundaries lang. Okay, masyado na ako matagal. 40 minutes na ako. Ano ba, dalawa na lang 'to, dalawang bullets na lang 'to. Social media, medyo natuwa ako sa role ng social media kasi parang, yeah, so far medyo na-research ko yung topic na ganito. Hindi man ako nag-deep dive about the steams kasi parang tingin ko medyo malalim yun na kailangan pa ng someone professional para maintindihan natin. Ganon. So, yeah. My story, just take it with a grain of salt. Use your discretion. Pero I love social media because nagkakaroon ng awareness yung mga tao pagdating sa mga ganito. And then nakikita ko na ang daming pagtanggap kasi maraming nagka-come out na, "Oh my God, may ganito ako." Sorry, I burp. Maraming tao na lumalabas sharing their stories and telling people na ganito lang talaga kami. O 'di ba? Understanding lang naman yung kailangan natin, eh. We don't have to judge. We don't have to ask people na bakit ka weird, bakit ka kakaiba, no? Kasi ako noon pinagdaanan ko siya because wala namang social media and siguro ang nagawa ko noon, sana nagsalita ako, sana I express na, "Ewan ko, ganito lang talaga ako, ano bang pakialam mo?" Dapat sumagot ako, dapat nag-snap ako. 'Di naman siguro masyadong exag, 'di ba? Parang I just need to put that people on their place na you you are the one exaggerating, not me. Me, I'm okay, I'm human, ikaw robot ka. Mga gano'n lang, 'di ba? Eh, ngayon na meron ng social media,
and nakikita ko na nagkakaroon na ng, alam mo yun, mas may improvement sa yung mga generation ngayon. Mas nakikita ko na mas marami ng pagtanggap sa iba't ibang klase ng spectrum, 'di ba? Kung wala ka naman nasasaktan, bakit ba? Bakit ka ba kailangan magbago? Parang kulang lang tayo sa pag-e-express, kulang lang tayo sa pag-e-explain. And minsan kahit na nag-e-explain na, may mga tao lang talaga na hindi marunong tumanggap. Well, just let them. Okay, last one. Last one. Lesson. Ano ang lesson natin dito? Okay, ito ang nakita ko dito is, what you don't accept, you do not carry. Nakita ko lang din naman 'to, pero babasahin ko sa inyo. Hold on. Binookmark ko siya at nagagamit ko na yung aking planner. Marami na ako nasulat pero random kasi yung iba so hindi ko naman ma-share. Eto lang siguro. If you don't accept them, they remain with the one who gave them. So, halimbawa, binato ka ng criticism about for who you are. Siyempre, ang matik na iisipin natin is didibdibin natin siya. Tatanungin natin yung sarili natin, oo nga 'no, anong mali sa akin, gano'n. Pero ang tanong, may mali ba talaga sa'yo? O baka naman yun ka talaga by default, it's just that people cannot accept you because they have different different idea of normal, of how people should, you know, should move or have their own ways. So, if kung may nakuha ka na criticism, analyze it. Pero usually, kailangan mo ba dibdibin? No, you don't. You don't have to say sorry every time. And in terms of shadow work, tingin ko, hindi kailangan yun yung i-work on ko na hindi ako dapat nagsusorry lagi just because, you know, meron tayong karapatan dito sa mundo. Kaya tayo pinanganak dito is because meron tayong karapatan sa mundo. We have our own right na mabuhay and i-express yung sarili natin. Hindi naman natin kailangan biglaan na lang sumigaw kung kailan natin gusto because that is, disrespect to other people. But if we have certain gestures na normal yan sa atin, na hindi naman totally nakaka-offend talaga, that people are just pointing it simply because gusto lang nilang may mapagtawanan. Kasi bored sila, wala silang ibang magawa sa buhay, so they are just busy pointing out, other people's quirks. Hindi na natin problema yun. Siguro in the future ba feeling ko uulit-ulit din 'tong shadow work ko na 'to. May iba't iba, may iba scenarios na mauulit din 'to. Yeah, but this video I just, I make this, I think to remind myself na no, you don't have to be sorry. You don't have to feel sorry for who you are. You have to accept kung ano ikaw. And ikaw na nanonood, kung tingin mo nakaka-relate to sa'yo, hindi natin kailangan sumunod sa certain templates ng iba. Yeah, we need to follow some rules. Pag halimbawa, we are in a fine dining restaurant. Sige, oo naman. Pag-aralan natin. I mean, meron din akong book dito. Nasa harap lang. Wait. Ayan, yung parang ganito na book. Ganyan. Social skills. Ganon. Etiquette. Ganon. Yeah. Babasa-basahin ko din yan. Siguro mag-share din ako kung may natutunan ba ako dyan. Ganon. Pero kasi kailangan din natin ng certain rules on certain places, certain events, 'di ba? Oo, kailangan natin 'yan. Like meron tayong quirks on our own pero we have to adapt on certain events. Ganun. We have to be prim and proper on certain situations. 'Di ba? Pero yung mga times naman na kailangan natin na we have to be who we are. Kasi hindi rin mahirap din kasi pagkatiwalaan yung tao na sobrang rigid, sobrang robotic. Kasi that means
And nag-aano yan, eh, nagju-judge yan, eh. Naghahanap yan sa'yo ng mali. So, parang ang hirap pagkatiwalaan ng gano'n. Mas masayang pagkatiwalaan yung mga tao na, alam mo yun, kampante ka na tanggap ka nila kung sino ka, 'di ba? Something to think about, something to ponder ba yung term dun? Something to, pagnilay-nilayan. Yun lang. Okay, baka mag 1 hour ako, ayoko na mag 1 hour ulit, gano'n. Okey na 'to, yeah. So there, thank you universe for this information and I hope kung sino man makakanood nito, I hope matanggap nila in a good way. Hindi na ako magso-sorry kung merong ma-o-offend but, kung sino na lang yung makatanggap na maging okay sa kanila na, "Oo nga 'no, I don't hindi ako dapat nagso-sorry lagi." Hindi ko alam kung ano magiging title nito. Siguro na lang, "We are all weird." Puwede bang title yun? "We are all weird." I'm weird and I'm accepting it. Mga gano'n, puwede kaya yun? Pag-isipan ko na lang 'pag in-upload ko. Bahala na. Yun lang. Bye-bye. See you next time. Hindi ko maabot. Hindi ko maabot.